Sige po, tayo po ay tutuloy na sa ating Sunday School class. Let's pray po para po sa ating pagsisimula. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa natapos naming pagsamba, ang Liturgy of the Word. Salamat po sa lahat ng mga elements na aming na-receive, mga graces sa pamamagitan ng mga means of grace. Lalong-lalo na po sa pangangaral po ng inyo pong salita kung saan nakita namin na ang unang pagdating ng aming Panginoong Jesucristo ay may kasamang paghuhukom pero pagliligtas rin. Salamat sa mga katotohanan ito na nagpapatuloy pa rin ngayon at inaantay namin sa muling pagbalik ng aming Panginoong Jesucristo. At samahan niyo po kami sa oras na ito sa pag-aaral pa rin po ng inyo pong salita. Ina-admit po namin na kami po ay walang kakayanan na maunawa ng inyo pong mga salita. Kami po ay mahina, subalit kami po ay nananampalataya at nagtitiwala na i-fulfill nyo po yung promise nyo sa amin, kagaya ng narinig din namin na ang salita mo ang aming magiging buhay. Nawa ang banal na Espiritu ang mag-enable sa amin at magbigay po ng illumination na maintindihan po namin ang inyo pong mga salita at may apply po namin ito sa aming buhay individual at sa aming buhay, lalong-lalo na po bilang iglesia na kapamaraanan to advance your kingdom. Kayo lamang po ang mag-glorify sa aming pong pag-aaral na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So itutuloy po natin yung ating series sa Dorean Principle sa book po ni Conley Owens. So sa mga first-timer po, ang issue po na ito or ang topic na ito is about fundraising, how we support, how we do the ministry in relation to money. So paano natin sinusuportahan ang ministeryo kapag pinag-usapan ang pera. So natapos po tayo sa 2 chapters sa book na ito kung saan nakita natin sa first chapter, in-establish natin yung principle ng Panginoong Jesucristo, yung Dorean principle. Sabi ni Jesus sa Matthew 10, we freely receive and therefore freely give. Kung paanong libre natin tinanggap ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, ang pagmiministeryo ay libre din. So, nakita natin naman sa chapter 2 yung polisiya or policy ni Apostle Paul at nakita natin kung saan kinontinue lamang ni Apostle Paul kung ano yung principle ni Jesus at ito ay pinagpatuloy niya sa kanyang mga sulat, lalong-lalo na sa Korinto. At pag-aaralan po naman natin ngayon, baka mapanaginipan nyo na po ito, the triangle of obligation. Yan po yung paulit-ulit nating nilalagay na diagram para mas makita natin yung transaction. Mayroon ba talagang transaction ang people of God and minister? Paano natin nakikita itong mga transactions na ito in light of the Word of God and of the Gospel? At dito po sa chapter 3 na ito, ang ginawa ni Conley Owens, nagbigay po siya ng mga specific parts sa Scripture kung saan makikita natin yung principle ng Dorean principle or yung triangle principle. Kaya yung title po ng chapter 3, The Triangle of Obligation. So makikita po natin sa ating mga previous lesson, ipinakita ko po sa inyo na ang Biblia ay dinidina yung idea ng reciprocity. Yan po sa diagram po ni Conley Owens. Yung A, ito po yung church or mga recipient ng ministry. And then yung B, pwede nating makita yon na ito yung mga ministers. So, mayroong pinapakitang obligation. So, yung reciprocity is immediate obligation. Yung church ay may obligasyon na magpasweldo sa pastor directly. Dahil may ginawang service yung minister or pastor, obligated yung church to give salary sa pastor. So yun po yung immediate obligation. Pero yung pinag-aaralan natin na mas nakikita natin sa Biblia, ito yung mediated obligation. Yung giving natin, primarily, ito yung principle na ini-establish natin,
it is directly to God. It is an obligation directly to God, the mediator of every blessings. Either ito ay spiritual or ito ay physical blessing. So, ito yung nakita natin na yung obligation natin ng pagbibigay, hindi tayo nagbibigay to support our ministry primarily, hindi tayo nagbibigay para mapakain natin ang pastor natin or to support ministers, pero nakikita natin to sa lente ng ating pagbibigay ay bahagi ng ating pagsamba. Masayang tugon natin sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, express yan sa ating liturgy na ang pagbibigay, ang pagkakalob. Dati po ang position ko is dahil sa mga pinag-aralan ko na yung giving is not part of worship. Ito ay ginagawa during the Sabbath, pero my previous position is hindi ito bahagi ng pagsamba. Pero sa pagkakaroon ng discussion, especially with Pastor Eli, at mayroon din akong sariling pag-aaral, nakita ko at na-strengthen pa ito nung pinag-aralan ko yung Dorean Principle. Dahil nga nakikita natin yung pagbibigay natin, while ito ay physical, material na pagbibigay, ito ay uri ng pagtugon. Di ba? Pinag-aralan natin na ang pagsamba ay dialogical. Nagliligtas ang Diyos, nagsasalita ang Diyos, at ang people of God ay tumutugon ng pagsamba. At bahagi ng tugon natin directly to God is our financial giving. So in the first 2 chapters, we saw that both Jesus and Paul forbid receiving ministerial support out of direct obligation, reciprocity, but encourage support that arises out of mediated obligation, co-labor. This ethic, the Dorean principle, fits into the same sort of triangle. So ito po yung triangle of obligation. So ito po yung text na mga ilang example ng text na titingnan natin na naroon yung principle ng triangle. For example, sa Matthew 10:11 to 13, pwede po bang makibasa po ng Matthew 10:11 to 13? Matthew 10:11 to 13. Eleven. If the house is worthy, let your peace come upon it. But if it is not worthy, let your peace return to you. So, makikita natin dyan yung establish doon sa mga previous verses na nakita natin doon na yung relationship ng mga disciples at ng mga supporters is not employer-employee relationship. Nakita natin sa mga previous lesson natin, babasahin na natin ngayon na yung mga transaction na nangyayari between the disciples and supporters is not reciprocity or employer-employee. Na para bang yung mga supporter ay employer and then yung mga disciples or yung mga ministers are employees. Hindi ganon. Nakita natin na ang may-ari ng bahay ay ang Diyos o ang may-ari ng kaharian ay ang Diyos at tayo ay mga kanyang laborers na may magkakaibang function. Hindi employer relationship, kundi ang relationship natin is tayo ay mga laborers in the vineyard, in the kingdom of Christ. At ang may isa tayong naisin, may isa tayong goal is to advance the kingdom of Christ, pero nagkakaiba yung ginagawa or yung function. Ito yung point ng triangle of obligation. So yung obligation na mag-minister ng mga disciples to preach the word, ito ay primarily to God. And at the same time, yung support na ibibigay ng mga supporter or ng church
is, yun nga, naipaliwanag ko kanina, directly rin to God. So ito yung ilang example, yung Son of Peace, worthy house, yun ay para sa Panginoon, directly to God, and then yung Diyos yung magbibigay ng need ng mga disciples. Ganun din, nakita natin din sa Corinthians, in-establish ni Apostle Paul, ilang beses natin itong tinignan, na in-establish ni Apostle Paul na yung pagkakaloob ay sa Panginoon directly. And then, ang sabi ni Paul, ang nagpo-provide ng mga need niya ay ang Panginoon. So, sabi ni Conley Owens, I would like to use that notion of mediated obligation as a lens through which we will examine a broader collection of example, specifically in 1 Corinthians 9, Paul reinforces this principle of co-labor through several analogies to ministry fundraising. So ito yung mga pattern. So nagbigay dito si Conley Owens ng mga principles sa scripture. For example, yung priesthood, number 1, the priesthood. So Paul draws a direct analogy between the principles of ministerial support in Old Testament Israel and their application in the New Testament, asserting these practices should continue. So titingnan natin dito yung mga Old Testament passages na yung pumapatungkol sa support sa mga Levites, sa mga priest. Ako ngayon ay nasa Bible reading ko sa Joshua at nag-struck sa akin yung part sa Joshua 13 kung saan inihahati-hati na doon yung mga lupa para sa mga tribes. Pero makikita nyo doon na yung mga Levites, wala daw silang inheritance ng land. Na ang only inheritance nila is God. While meron po siyang general fulfillment or ultimate fulfillment, of course, ang ultimate fulfillment noon ay ang Panginoong Jesucristo na siya yung inheritance natin. At ang ultimate fulfillment nun ay tayong mga mananampalataya na ang ultimate inheritance natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Yun yung tinatype niya na si Christ yung ultimate fulfillment ng isang believer. But I believe yung first use nito is mayroong tinatawag na general equity principle. Mayroong principle, while mayroon siyang naging fulfillment na in Christ sa mga believer, na ang inheritance natin ay si Christ, pero mayroon itong nagpapatuloy na principle na inaalaw mismo ng Scripture, na ginamit mismo ito ni Apostle Paul. For example, sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 9:13 to 14, do you not know that those who are employed in the temple service get their food from the temple, and those who serve at the altar share in the sacrificial offerings? In the same way, the Lord commanded that those who proclaim the gospel should get their living by the gospel. Now, ito na yung tinatawag natin na general equity principle. While meron siyang ultimate fulfillment, yung sinabi dun sa Joshua 13 na walang inheritance yung mga priest, yung mga Levites, ang kanilang ultimate inheritance is ang Panginoon. Again, meron siyang ultimate fulfillment, pero meron siyang nananatili na principle kung saan ito yung ginamit ni Apostle Paul. Paul appeals to the pattern established by the Levitical priesthood. Doon sa Old Testament, yung mga priest or yung mga Levites, hindi sila magtatrabaho, kundi yung living nila, yung kanilang kakainin ay manggagaling doon sa temple, sa naipon na fund sa temple. Sabi ni Conley Owens, the law of Moses specifies that the Levites receive the food from the Lord's offering. Everything contributed but not burned becomes the possession of the sons of Aaron. Similar to the contributions of food offerings, the same book of law records the right of the Levites to the tithes, composed of the produce of the land and other valuable materials, while the tribe as a whole only nominally inherits the food offerings. The tithes are in fact shared this
broadly. So yun yung sinasabi ni Owens, nandyan po yung mga sinabi niyang mga texts. The support given by the people of Israel to the Levites was both a practical obligation and an act of worship. So makikita natin dito na during the Old Testament, mayroong practical obligation yung Israelites sa mga Levites, pero at the same time, hindi ito mutually exclusive sa act of worship. While described as a perpetual due directly given to the priest, malinaw sa Old Testament that these contributions were primarily seen as offerings to the Lord. While mayroon silang responsibility, mayroon silang duty to support the Levites or the priest, pero makita natin na yung tithe, kanino yung tithe na yon? Yung tithe na yon ay para sa Panginoon. Ibinukod yon para sa Panginoon. Scripture refers to them as the Lord's offerings and a contribution to the Lord. So makikita natin na yung primary, yung ultimate giving ng mga Israelites, emphasizing their vertical, God-centered nature. While hindi inaalis yung practical need ng mga priest or ng mga Levites, pero primarily, yung giving ng Israel is an act of worship. Yung tithe nila is an act of worship. So yung point 1 natin, while the tithes and offerings are given to the Lord, the book of Numbers also say they are given by the Lord. So, nire-recognize din ng Old Testament while nagtatithe sila, pero ito ay given by the Lord. Ibig sabihin, Diyos ang nagpo-provide ng lahat. And point 2, the Israelites give to the Levites, but more importantly, the Israelites give to God, who in turn gives to the Levites. So ganun yung transaction. Hindi siya direct obligation, but mediated. So ito yung parallel sa Numbers 18. So yan po yung, nandyan po yung parallel, yung sa verse. Wala yata. Sige, pababa nga. Ay, hindi. Ayan. Ito po yung parallel nung Numbers 18, number 18. So verse 8a, contributions made to me. So made sa Panginoon, ibinigay sa Panginoon. And then sino yung nagbigay ng charge? I have given you charge given by God. So nandun yung dalawang katotohanan, given to God and given by God. And in 8b, all the consecrated things, I have given them to you. And then, ganyan po yung pattern. Hindi ko na po babasahin for the sake of time. Pero makikita natin na ganun yung pattern. As the Lord says to the Levites in Numbers 18:12, the first fruits of what they give to the Lord, I give to you. So makikita nyo yung mediated transaction or obligation. Nagbigay ng first fruits daw sa Panginoon primarily, and then yung Panginoon ang nag-bless sa mga Levites. So malinaw yun po doon sa text. So the phrase, the Lord is their inheritance, highlights the unique arrangement between the Levites and the rest of Israel. So mayroong unique nakatatayuan ng mga Levites. Kagaya nga na-mention ko sa book of Joshua, nung binigay na yung inheritance ng land, walang inheritance ng land yung mga Levites dahil yung principle is mabubuhay sila doon sa temple, doon sa pagkakaloob ng mga Israelites. While it affirms that the Lord provides for the Levites through the contributions of the Israelites, it also underscores the exclusivity of this provision.
So the Levites are to have no other inheritance, relying solely on offerings made to the Lord and rejecting typical modes of sustenance such as property ownership or reciprocal payment. So at least dito sa part na ito ng scripture, wala silang ganun. Kundi yung life nila, yung panggagalingan ng ikabubuhay nila ay manggagaling talaga doon sa temple. So when Israel fails to provide these offerings, the Levites suffer. So kapag hindi nagagawa yung obligasyon na suportahan yung mga Levites, they suffer. Though they might find alternative means of survival, their ministry requires them to forgo property accrual and payment exchanges to ensure divine blessing. So now, ito po yung point natin. This model keenly foreshadows the tensions and resolutions we have seen in the Gospels. So, nakikita nyo na hindi nag-imbento ang Panginoong Jesucristo ng kanyang teaching. Dahil siya ay well-equipped gamit yung Old Testament passages ng Old Testament scriptures, doon niya rin kinuha. So, makikita natin dito yung principle ni Jesus. Jesus forbids payment for ministry, reciprocity. Yun, di ba, yung pinag-aralan natin sa Matthew 10, nung time na yon, part ng kanilang ministry ay ang pagmimiracle. Ang sabi ni Jesus, huwag kayong tatanggap ng bayad kapag kayo ay naggumawa ng mga miracles. Na-equated natin ngayon sa ministry. So, pinorbid ni Christ yung reciprocity na kapag may service, need mong bayaran na obligasyon mong magbayad sa minister. But insists that workers are to receive from other members of the kingdom as wages from God. So, co-labor. So, yun yung balance. Yun lagi yung ini-establish natin na truth na habang ang church, ang kanilang giving is directly to God. At ang Panginoon ang nagpo-provide ng pangangailangan ng mga ministers. Now, punta po tayo sa metaphor ni Apostle Paul. So, hope makita natin yung principle ng Levitical priesthood, yung support sa kanila ay galing sa Panginoon. So, Paul's metaphor, in addition to his reference to the Levitical priesthood, Paul makes several other analogies that exhibit the same pattern of mediated obligation. So, makikibasa po sa 1 Corinthians 9:7 to 10. First Corinthians 9, verse 7 to 10. Okay. Sige. Nandiyan na naman. Who serves as... Naglag eh. Okay. Who serves as a soldier at his own expense, who plants a vineyard without eating any fruits, or who tends a flock without getting some of the milk. Do I say these things on human authority? Does not the law say the same? For it is written in the law of Moses, you shall not muzzle an ox when it treads out the grain. Is it for oxen that God is concerned? Does he not certainly speak for our sake? It was written for our sake, because the plowman should plow in hope, and the thresher thresh in hope of sharing in the crop. So, madali pong maintindihan yung mga analogies na ginagawa ni Apostle Paul. Gusto ko lang i-translate doon sa sinabi niya about doon sa soldier. Diba, hindi naman tayo directly nagbibigay ng pera sa mga pulis, kundi tayo yung directly nagbibigay ng pera sa mga sundalo, kundi yung tax natin nanggagaling sa gobyerno. And then mediated yon, sino yung magpapasweldo sa mga sundalo o pulis? Yung gobyerno. Hindi direct transaction between the people and the soldiers or police,
kundi ito ay mediated by the government. So parang ganun po yung pinapakita ni Apostle Paul na analogy. So at first glance, Paul may seem to describe a direct obligation between individuals and ministers. Pero makikita natin na yung mga metaphors na ginamit ni Apostle Paul here ay mediated po. Those who give are not employers contractually paying laborers, but rather sources of provision for the laborer. So their primary obligation is not to the laborer, but to the laborer's true employer, God. So kagaya po ng source of provision. So yung source of provision, ito ay ibibigay doon sa employer, and then ang magpapasweldo, tingnan lang natin doon sa ganung context, ang magpapasweldo doon sa laborer is yung employer. So yung king, yun yung pinakita ko kanina, yung modern translation, yung citizen magbibigay, magtatax doon sa king, at yung king yung magbibigay ng sweldo doon sa soldier. And then yung vine, magpuproduce siya ng crop papunta doon sa owner, and then yung owner yung magpapasweldo sa vine dresser. And then yung livestock, magpuproduce siya, and then kukunin to ng owner, at again, ang magbibigay ng sweldo sa owner ay yung shepherd, tatanggap siya doon sa owner. And then yung grain, ganun yung makikita natin na pattern ng triangle. So kaya in-apply ni Apostle Paul sa worshiper, nakita natin na yung giving natin ay worship, direct natin itong ibinibigay sa Panginoon. And then ang nagbibigay ng material need ng mga priest ay ang Panginoon directly. So Paul explains that support for laborers comes out of obligation to a higher authority, not directly to the laborer. So yung obligasyon daw natin ng pagbibigay is higher, hindi direct doon sa mga ministers. Just as a vine provides for the owner and a citizen supports the king's soldier, God, represented as the owner or king, ultimately rewards his laborers. So now, ang point po natin, ministers do not receive payment as an obligation from those they serve, but as provision from God through human channels. So this reward is based on collaboration, not reciprocity. So nawa, nakikita nyo yung principle na ini-establish ng scripture. Now, puntahan naman po natin para po sa mga widows. So, makikibasa po sa 1 Timothy 5:17 to 18. Tapos, sige, pakibasa. Kasi ito yung explicit text din patungkol sa pag-support sa mga ministers. Let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. For the scripture says, "You shall not muzzle an ox when it treads out the grain, and the laborer deserves his wages." So, in the New Testament, the term honor often refers to price or value. So, yung word po na double honor, kaya doon din po galing yung concept ng honorarium. O yung pagbibigay na kapag may nag-speak, mayroong honorarium. Some interpret double honor in 1 Timothy 5:17 as meaning that preaching and teaching elders should receive twice the pay of other elders. May mga nag-i-interpret, while pwede natin yung tingnan, pwede natin pag-usapan kung ganun yung view nyo. So mayroong nag-i-interpret na yung double honor is comparison between teaching elders and at yung nag-oversight na elder. So yung paghati ng obligasyon, ini-interpret nila na yung mga teaching elders, those who labor in the word, ay double yung honorarium or mas malaki yung tatanggapin na salary. Pero sabi pa, for Owens, the text does not specify this. We can argue kung yun ba,
pero walang specific na sinasabi yung text na ito ay pumapatungkol na mas malaki yung sweldo sa mga teaching elders. Instead, it states that all elders who rule well are worthy of double honor. Hindi man, kung nagro-rule well, are worthy of double honor with those who preach and teach, serving as examples within this group. So, if the term double does not imply a comparison between teaching and non-teaching elders, what does it compare? So, sa context po, hindi ito comparison between two elders. Na yung isa nagro-rule, yung isa ay nagpi-preach. I believe, dun sa context, malinaw po na ang comparison nito ay makikita po natin sa earlier chapter where Paul commands that another demographic in the church receive honor. So I believe yun yung malinaw na context na yung double honor is not comparison between two elders, those who rule and those who teach or preach. Pero yung double honor, ang comparison ay para po sa mga widows. So doon ko nakikita yung comparison ng double honor, hindi sa dalawang elders, kundi yung honor sa mga widows. Sa 1 Timothy 5 verse 3, sabi po doon, honor widows who are truly widows. Hindi po ito pumapatungkol na igalang, kundi ito ay pumapatungkol po sa ministerial support. In line doon sa double honor na binasa natin kanina. Sabi ni Apostle Paul, let a widow be enrolled if she is not less than 60 years of age, having been the wife of one husband, and having a reputation for good works. So even yung mga widows na susuportahan ng church, during this time, ay may qualification. Nagbigay ng qualification si Apostle Paul. If she has brought up children, has shown hospitality, has washed the feet of the saints, has cared for the afflicted, and has devoted herself to every good work. So itong mga widows na ito ay mga worker, i-assume natin na worker ito ng church, na ang sabi doon, sila yung magwawash ng feet ng mga saints, and he cared for the afflicted, at meron siyang ginagawa sa church. So Paul instructs Timothy to honor widows by enrolling them in a program of financial support tied to their service in the church. So, makikita natin doon sa context na yung double honor is doon kino-compare sa support sa mga widows. However, this support is not a direct payment for their work, as shown by the exclusion of widows with families. The church honored these widows as servants of God, fulfilling its obligation to God rather than to the widows themselves. So yung support na matatanggap ng mga widows, kailangan natin itong makita na ito ay worship, service ng church directly to God. So this ensures that God's neediest servants are cared for and spared from destitution. Again, yung triangle obligation natin, comparison sa support sa mga widows and support sa mga ministers. Sa 1 Timothy, yan po yung triangle obligation church. Nagbibigay sila sa Panginoon directly as an act of service and worship. At ang Panginoon, through the channels of the church, ang nagbibigay sa widow, nagpo-provide ng need. In the same way, habang yung church ay nag-excel sa kanilang giving sa Panginoon as act of their worship, ang Panginoon nagbibigay again through human channels sa minister. So titingnan din natin yung isa pang lastly, yung isang text din, hindi pa palala, alas na nga to. So Jerusalem. So back in 1 Corinthians 9, between the Levitical priesthood and other 6 analogies, Paul makes the following comment. Sabi niya, 1 Corinthians 9:11,
if we have sown spiritual things among you, is it too much if we reap material things from you? So kung daw sila ay nagtanim ng mga spiritual things sa kanila, sabi niya Paul, hindi ba dapat mag-ani rin kami ng mga materials from you? This bears remarkable similarity to something the apostle says regarding Jerusalem Council. So dito sa mga text na ito, para bang mayroon talagang reciprocity. Para nagdidiman si Apostle Paul ng reciprocity. Nagtanim ako ng spiritual things sa inyo. Hindi ba pwedeng mag-ani ako ng material things? At inulit niya itong same principle sa Romans 15:27 at mas mabigat po yung language. They owe, na parang may utang na loob. Sabi dito, for the Gentile churches were pleased to do it, and indeed they owe it to the to church in Jerusalem. So yung sinasabi ni Apostle Paul, yung Gentile churches, they owe it to church in Jerusalem. Parang may utang na loob, di ba? Yung language. For if the Gentiles have some to share in their spiritual blessings, they ought also to be of service to them in material blessings. So halos same ng language, na para bang may direct transaction si Paul sa Corinth, and then yung Gentile churches sa Jerusalem church, they owe it to the Jerusalem church. Pero makikita natin na yung language na ginagamit ni Apostle Paul is nasa context ng worship. Again, even yung language ng Romans 15 verse 27, ay pwede po ito nating makita sa triangle obligation. So, ganun pa rin, Gentile churches, God, nagbibigay sila sa Panginoon, and then ang magpo-provide ng need ng Jerusalem church ay ang Panginoon. By using the same language to discuss these issues, Paul frames the Jerusalem collection as a matter of ministerial support. So makikita natin yung language dito na ginamit ni Apostle Paul. Paul views the Gentiles as debtors to the Jews, but frames their financial offering as an act of worship. So hindi inaalis yung obligasyon ng Gentile churches, hindi inaalis yun ni Apostle Paul na may obligasyon yung Gentile churches sa Jerusalem church, pero ito ay nasa konteksto, prename niya as an act of worship, highlighting a mediated obligation owed primarily to God. He ties the collection to worship practices, instructing, di ba, dito sa 1 Corinthians 16:2, sabi ni Apostle Paul na pagdating ko dyan, dapat collected na yung funds para first day of the week. Ibig sabihin, Sunday, ibig sabihin, nasa konteksto ng worship. At yung pong ginamit na service, na word, doon sa Romans 15:27, sabi doon, yung last phrase, they ought also to be of service to them in material blessings. Yung pong Greek word na ginamit doon ay liturgia. Alam na po natin, ano pong tawag natin sa ating worship? Liturgy of the word, liturgy of the table. Ibig sabihin, yung konteksto, magpapatunay yung konteksto na ito ay nasa context ng ministry, at yung sa Corinthian, nasa konteksto ng worship. Kaya yung word na ginamit ni Paul, while nagpapakita na may obligasyon yung Gentile na magbigay doon sa Jerusalem church, pero kinategorize pa rin ni Apostle Paul as liturgy or worship or service to God. Liturgia, to describe it as a religious service. So, kanino ba yung act of worship and act of service primarily? Sa Panginoon. While hindi winawala, hindi natin tinitwist yung scripture, pero nandoon yung framework ng triangle.
Nagseserve ang Gentile church sa Panginoon directly. At ang nakakatanggap din ng blessings ay yung Jerusalem church. So, Paul further connects this giving to God's gifts of His Son and Christ's sacrifice, emphasizing that the offering is a religious act given to God by aiding His servants. Di ba? Yung principle ni Paul, kinuha niya muna doon sa humiliation ng Panginoong Jesucristo, di ba? Yung generosity ng Korinto, manggagaling daw kung paanong si Christ na mayaman ay naging mahirap upang kayo na na mga mahirap ay maging mayaman. Hindi po ito patungkol sa prosperity gospel, kundi spiritual things, kung paanong si Christ ay puno ng kaluwalhatian sa langit. Siya ang ikalawang persona ng Trinitarian na Diyos. Pero siya ay bumaba, nagpakababa, upang tayo na mga mahirap sa spiritual ay tumanggap ng mga heavenly blessings. At ito yung pattern na ginawa ni Apostle Paul. So the result is thanksgiving to God rather than to the Gentiles themselves. So kapag yung giving natin is direct obligation sa mga minister, kanino magpapasalamat yung minister? Kaya nga po, ito po yung masakit na nangyayari sa mga churches kapag may isang member na mayaman at directly lagi siya nagsusupport doon sa pastor or sa minister. Possible. Human po tayo, tao po tayo, na kapag mayroon siyang need na i-rebuke doon sa specific member na yun na mayaman, na wala itong triangle obligation, iiwasan niya yung mga sermon na matatamaan yung specific na mayaman na yun dahil indebted siya doon sa person na yun nagsusupport sa kanya ng malaki. Pero kung ganito yung tingin natin, ang Panginoon ang nag-provide at sa Panginoon tayo nagse-serve primarily. Sabi ni Conley Owens, there exists a real obligation here between Gentile and Jew, but the Lord mediates that obligation. The Gentiles do not give payment to the Jews for services performed, but offer co-labor, a mutual facilitation of kingdom sustenance. So nasa action ng triangle obligation, collaboration. So bilang conclusion, in 1 Corinthians 9, Paul affirms the pattern of mediated obligation that we saw in the first two chapters. Through various analogies of nature and society, he unmistakably replicates this triangle. Additionally, he draws the analogy more directly when he illustrates the nature of this obligation with the Levitical priesthood and the church in Jerusalem. So hanggang dyan na lang po ang ating pag-aaral. 1 or 2 questions po kung meron pong hindi malinaw doon sa ating pinag-usapan. At pwede rin po na reflection. Sige po, question, clarifications. Si Brother Rain. Sound? Sorry. Ayun, salamat brother Ezek dun sa sa preaching Sunday school regarding the Dorian principle. Sa akin, more of reflection. Sobrang nag-hit sa akin yung sabi mo regarding kung bakit hindi minor yung theology regarding this. Kasi, for example, yun nga, yung kapag hindi siya co-laboring, kapag direct, kumbaga, dalawa agad yung tinatamaan yung recipient sa yung sender. Kasi, for example, yun lang ibinigay mo na, lalo kapag malaki yung amount, andun yung talaga lalo sa ating Pilipino, may quote-unquote utang na loob, yun. So, as much as, syempre, sasabihin natin na you don't have to pay for this is for the Lord. Pero may sense pa rin na ganun with our remaining depravity.
So, yung pinaka-reflection ko dun is that yung theology of money, yung Durian principle, it's something that really ought to be dialogued between churches and Christians kasi we, ayun nga, I think most often than not, we don't really see the implications, lalo yung mga ganun. Kasi, yun nga, I think based from experience din, I've seen a lot of churches na ganun, na parang, lalo yung mga ang tawag doon, untouchables, kasi ang laki ng binibigay sa church eh. So parang never na rebuke, never na, alam mo yun, lalo kapag maliit, quote and quote, maliit yung sin, for example, ito ang laki ng binibigay. So parang hindi na talaga na-rebuke ever eh. Hindi na sobrang kahit. So parang ganun. So, ayun lang. Salamat bro. Sobrang ano nito. Mind-boggling. While clarification, di po tayo naniniwala sa utang na loob, pero hindi natin inaalis yung pagpapasalamat na tinatandaan natin yung mga magandang bagay na ginawa ng ating kapatid. Pero hopefully, na hindi na tayo naniniwala doon sa utang na loob, lalo pag pinag-usapan po natin ay ministry. So, salamat doon bro sa reminder na na-remind ako doon sa idea ng utang na loob. Sige po, mayroon pa po ba kayong question, clarification? Si Brother Benji? So, thank you sa lecture, Brother Isaac. How about sa rural areas na kadalasan ang binibigay ng mga ay mga fruit crop. So how do we categorize na ito ba ay masasabi natin na direct or reciprocity or co-labor? Magandang question po yun dahil yun ay contextualized. Totoo po yun na sa mga rural places kung saan ang need talaga nila ay nanggagaling mismo doon sa kanilang mga crop, doon sa kanilang mga tinatanim, so at sa kanilang mga inaalagaang manok. In fact, kapag po kayo ay nag-preach doon sa Santo Tomas Reformed Baptist Church, makakatanggap po kayo ng love gift na manok at mga gulay. So, yun ay kanilang pagmamahal. So, yun po, kung makikita po natin, hindi pa rin po yun direct, kundi yun ay, kung nakikita natin itong triangle obligation, yung mga crop na yon, yung mga tanim na yon, mga manok na yon, is sa Panginoon pa rin nila yun in-offer. So, worship, act of worship nila yun sa Panginoon. So, sila yung human channels to support the pastor. So, pero kailangan din po nating tingnan na totoo po na sa probinsya ay ganun yung support. Napakaliit po, lalo sa mga rural area, pero hindi natin sinasabi na hindi na kailangan yung pera kasi kailangan rin magbayad ng kuryente, kailangan yung pagpapaaral sa mga anak, lalo kung pastor ay may anak. So kung hindi pa po kayang suportahan ng church, marami pong mga means na pwedeng gawin na humingi ng tulong, co-labor sa ibang church, or pwede muna for the meantime is mag-work yung pastor para lang hindi niya may offer ng may bayad yung kanyang ministry. I-offer pa rin niya ng free kung hindi pa siya kayang suportahan fully. At yun po yung ginagawa ng author natin na si Conley Owens. While siya po ay elder and pastor po siya ng Sun Valley Reformed Baptist Church, Silicon Valley Reformed Baptist Church, hindi pa rin po siya full-time. Nagfa-fund siya ng kanyang sarili. Pero he is praying na maging full-time siya sa ministry, na ma-support siya fully, financially ng church niya. So, para yun yung nabasa ko na pinafund niya yung sarili niya para ma-offer niya yung kanyang ministry bilang free. Thank you. Sige po, ituloy po natin mamaya sa ating discussion. Let's pray po. Aming Diyos, maraming salamat po sa pagpapaalaala from the Old Testament kung paanong nabubuhay ang mga priests and Levites na ang kanilang inheritance ay ikaw lamang, while mayroon itong ultimate fulfillment in Christ at sa church na nagpapakita that ikaw lamang ang aming nag-iisang inheritance, and yet nakita na po namin na in-apply ni Apostle Paul yung general principle kung paano dapat susuportahan yung mga ministers. At ito po ay nasa konteksto hindi ng direct obligation or reciprocity, kundi mediated obligation or co-labor.
Salamat po sa mga katotohanan ito. Nawa ay may apply po namin ito dahil napaka-practical po nito sa aming iglesia to support our ministers and sa pagkandak rin po ng mga ministry outside our church. Nawa ay makita namin na ang aming ginagawa ay para sa inyo lamang. Kayo lamang po ang maluwalhati sa pag-aaral na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.